nyo ang sabi dito sa balitang ito galing po sa Daily Tribune, Senator Tito Soto III expresses disappointment over the Senate decision to archive the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin hindi po masaya etong si Tito Sen na ganon yung naging desisyon mga kababayan ng Senado patungkol po sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ngayon pakinggan po natin yung sinasabi dito ni Tito Sen. We are archiving something that akala ko ba wala kami jurisdiction. Why ba't natin ina-archive? So anong ibig sabihin ng ulit, sir, para sa manliman ng mga ng pag-archive? Ano ay katasabihin? Sabi ng Supreme Court, wala raw jurisdiction, kahit nag-convince sila. Sabi ng mga kasama ko, wala ka jurisdiction. Pero in-archive. Tama. So, ano ibig sabihin nun? Hindi may jurisdiction. Pero sir, dito sa Senado, pag in-archive ang ganitong kaso, ano ibig sabihin? Patay na. Mahirap nang bunutin yun. So wala na pong practically dead? Hindi naman. Pasat 100% ang approval. You mentioned, sir, pwedeng kunin sa archive. So ibig sabihin, sir, paano wala na po. Kaya yung pinipilit ko yung i-table muna. Kaya mayroong motion for reconsideration at sinabi ng Supreme Court na nag-reverse sila. Or may mga binago sila. Meron silang ni-rectify. Pinoint out nila yung mga sinasabi kong mali sa decision or inaccurate sa mga decision. Dapat yun nga ang ginawa mga kababayan sa totoo lang. Dapat tinable na lang muna. Kaso nga lang ang problema, marami talaga mga senator na tumutol mga kababayan dito sa gusto mangyari ni Tito Sen. Kasi ang gusto ni Tito Sen, i-table na lang muna kasi baka mamaya magbabago pa ang desisyon ng Korte Suprema at mapagdesisyonan dahil do sa motion for reconsideration ng Kamara, biglang magdesisyon ng Korte Suprema na may mga binago sila and then biglang sabihin na mag-proceed at hindi labag sa saligang batas itong proseso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa madaling salita, baka biglang pumasok sa isipan ng Korte Suprema na ang sambayan ng Pilipino ay nakatutok dito. So mas madali na pag-usapan mga kababayan itong impeachment ni Vice President Sara Duterte kung ito po ay nakatable. Kaso nga lang ang problema, wala pong doon sa 19 senator talagang mas sinuportahan nilang i-archive na lang kaysa suportahan itong motion ni Tito Sen mga kababayan na i-table na lang muna. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Hindi madaling galawin, dahil nakatable lang. So paano pero yung i-archive mo, sa akala ko ba, wala kaming jurisdiction, bakit ina-archive namin? Tama, bakit tinatago? Okay, so sir, paano mahuhugot from the archive, sir? Motion. Motion on the floor. Kung sabihin nga ng Supreme Court na nire-rectify nila ang decision nila or nire-reverse nila sa nila. So, yung decision ng Senate 1941, what does it speak of the Senate as an institution? Tawag dito, Sir Jake, may breaking news. Si PBBM tinanggal si Escudero dahil sa 142 billion case. Hindi po pwede magtanggal ang presidente ng isang Senate President. Ang Senate President po natatanggal at napapalitan sa pamamagitan ng regudon sa Senado. Ibig sabihin, kapag marami mga miyembro ng Senado or mga senator na bumoto para palitan si Chis Escudero, doon lamang po siya mapapalitan. Ang presidente po, hindi po pwede siya magtanggal ng isang Senate President dahil unang-una, ang Senado po mga kababayan, may independent body po yan. Kaya nga dito sa issue ni Sara Duterte, pinipilit natin yung independent body ng Senado or yung separation power ng Senado. Ano po ngayon mga kababayan, doon naman po sa breaking news na nakita ni Ma'am Virginia Cortez, kung sa vlogger nyo po napanood yan, tapos didishit pa, wala pong katotohanan yan, fake news po yan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Ako mahirap sagutin yung pero bilang sir, nag-Senate baka may masaktan ako sa mga salita, sa mga sagot yan. Okay lang yan, Tito Sen. Mas maganda yung masaktan sila. Kasi sinaktan nila ang puso ng mga kababayang Pilipino po natin. Sinaktan nila yung pag-asa ng mga kababayang Pilipino natin na mapapapanagot etong si Sara Duterte. Kaya okay lang na may masaktan kayo, Tito Sen. Nasa likod nyo ang taong bayan. Feel po dun sa minority na iba-iba po yung naging boto nyo kanina.
Siyempre, kasi alam mo naman kilala niyo naman kami, kilala niyo naman ang mga background namin. Kasi simple lang. I was for the preservation of the Constitution. Tama! Totoo! Yung pinaglalaman ko ron. Sa akin na, sinasabi ko nga the personalities involved, hindi importante sa akin yun. Ang pinag-uusapan dito is kung paano ginawa. Alam nyo, hindi na rin ako nagtataka mga kababayan kung bakit gusto ni Tito Sen magkaroon ng trial. Kasi alam naman po natin mga kababayan ang mga Soto, ayaw po niyan sa katiwalian. Kita nyo si Mayor Vico Soto, kita nyo si Tito Sen. Lagi ko naman sinasabi to sa mga vlog dati noon na si Tito Sen yung isang Senate President na hindi po ginalaw kahit piso yung pondo mga kababayan or budget ng Senado. Nung natapos yung kanyang term, bago siya tumakbo ng pagka-vice presidente nung 2028 mga kababayan, nung 2022 mga kababayan, ibinalik niya po ng buong buo yung pera ng mamamayang Pilipino sa kaban ng bayan. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, hindi ko rin masisisi si Tito Sen kung bakit gusto niya na umusad itong impeachment ni Vice President Sara Duterte at magkaroon ng trial. Kasi gusto niyang patunayan sa sambayan ng Pilipino na kahit ikaw ay vice presidente, dapat mayroong kang pananagutan kung may nagawa kang mali. Kaya nga mga kababayan, ito yung kagandahan sa mga Soto. Ayaw nila sa korupsyon. Ano po, gusto nila transparency. Anyway, mga kababayan yan, kung titingnan ninyo, ayon kay Tito Sen, kaya masama yung loob niya. Kasi yung archive mga kababayan, parang gano'n na rin yun. Parang dinismiss na rin. Kasi mahirap nang hugutin yan. Lalo na kung ang pag-asa na nga lang yan kung magbabago ang desisyon ng Korte Suprema. Kaso, para sa akin mga kababayan, in my personal opinion, kung mga appointee ni Duterte yung magdidesisyon, malabo na po yan. Malabo nang mahugot yung impeachment na yan ni Vice President Sara Duterte. So ang pag-asa na lang ng mga kababayang Pilipino po natin, di yung darating na February 6, 2026. Yun na lang ang pag-asa ng mga kababayang Pilipino po natin para mapapanagot etong si Vice President Sara Duterte. Anyway, mga kababayan, ngayon punta naman po tayo. Tuloy po natin yung usapin na yan dito sa nakita po nating balita pa na kung saan eto pong si Senator Ping Lacson kinwestiyon yung motion to dismiss ni Senator Dante Marcoleta mga kababayan. Doon po kung ito po ba ay nasa rules ng Senado, dyan mga kababayan kahapon sa mismong plenaryo ng Senado. Ano po, so ngayon ito, pakinggan po natin itong matinding banat ni Senator Ping Lacson kasi dito mga kababayan sa totoo lang napahiya itong si Rodante Marcoleta. So ito, play po natin. I've been diligently reading and reviewing the rules of the Senate since I've been out of this august chamber for 3 years. Nowhere in our rules can I find a provision on a motion to dismiss as submitted by the honorable gentleman from Tarlac. Neither is there a supplementary application of the rules of court to offer a space for such motion to dismiss. Except perhaps in the committees performing their legislative inquiries in aid of legislation. Obviously, we are now assembled in plenary, not as an impeachment court, but as a legislative body, and I cannot relate to a motion in this plenary to an issue that involves a collective decision that falls solely and exclusively under the jurisdiction and authority of an impeachment court. Having said that, Mr. President, my parliamentary inquiry is addressed, of course, to the Senate President. Mr. President, how do we deal with the pending motion? I refer to the motion to dismiss. Shall we even take it up or deal with it? Kasi wala po sa rules natin. Paano wala tayo pong guidelines? Kasi wala po sa rules natin yung motion to dismiss. Yan mga kababayan yung sinasabi ko kanina pa. Kaya hindi nila may dismiss mga kababayan. Kaya gumagawa na lang sila ng kung ano-anong tawag dyan para lang itong impeachment ni Vice President Sara Duterte ay hindi mauwi sa impeachment trial. Kung ano-ano na lamang, mga reprimand, mga archive, mga kababayan, yun din ang kahulugan yan. Kaso nga lang ang problema, kaya hindi nila mai-dismiss ito kasi wala nga po sa rules ng Senado. Yan po yung kini-question kahapon ni Senator Ping Lacson mga kababayan. Kasi nga, etong si Senator Bato kung matatandaan nyo, nung nakaraan mga kababayan, di ba naghain siya ng motion to dismiss. Nakalaunan, ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano na reprimand.
And then kahapon mga kababayan, si Senator Dante Marcoleta naghain naman siya ng motion to dismiss. Kaso nga lang ang problema, sinokplak po siya dito ni Senator Ping Lacson kasi wala po yan sa rules ng Senado. So anong guidelines ang susundin natin in addressing the motion to dismiss submitted by the Honorable Marcoleta? Di ba? Pahiya sa Assuming Marcoleta. arguendo, Mr. President, that the motion is voted upon and adopted by this body, what if, Mr. President, the Supreme Court reverses itself when it rules on the MR filed by the House of Representatives through the Solgen? Shall we also backtrack and reverse ourselves in dismissing the impeachment case? I pose that question, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Lacson. To respond, we were faced with this question, but the very people asking us to wait right now were the very same people who were telling us before to ignore the pendency of a case in the Supreme Court precisely regarding this impeachment complaint. They were egging the Senate, even if we were on recess, to precisely proceed with the trial in spite and despite the pendency of cases in the Supreme Court. And the chair, with an abundance of caution, same with us good senator right now, decided to afford the Supreme Court time during the recess to decide on the matter. And when they did not, the Senate, in accordance with its duty, convened the impeachment court when we resumed session, given that we cannot conduct impeachment proceedings that have not yet begun yet during the recess. To answer the query with respect to motion to dismiss, this was actually done, although not via a motion to dismiss, but a motion to archive in relation to... Yun na rin yun. Yun na rin yan mga kababayan, kahit sabihin nilang itinatago lang nila. Kasi nga mga kababayan, wala naman sa rules ng Senado na i-dismiss yan. Ang ginawa na lang nila, para, kumbaga pinasimple na lang nila mga kababayan, ginawa nga mangmang dito. At totoo to yung mga kababayan Pilipino po natin. In-archive na lang nila. Itinago na lang nila mga kababayan. Yun yung pagtatago na wala ng hugutan. Ibig sabihin, wala ng kuhanan. Sa madalit salita, talagang ang pakay nila dito, patayin na talaga yung impeachment. Ibaon na sa limot. To the impeachment complaints of then President Estrada and Ombudsman Gutierrez. In fact, in the case of Ombudsman Gutierrez, it was our distinguished minority floor leader himself, acting as majority leader, I believe, who moved that the case be archived, given the resignation of then Ombudsman Gutierrez for being moot. In the case of President Estrada, the case was likewise archived for being functus officio, given that EDSA DOS happened and a new president was sworn into office. Your Honor, I believe the chair believes that we will have different interpretations of the effect of the Supreme Court decision. But ultimately, as I discussed with the majority leader earlier, once a decision is made by the Senate and the period to seek a reconsideration of that decision put to a vote has expired, the next logical step would be to archive so that it will be made part of our records. It is the position of the chair, subject to the wisdom of the plenary, Your Honor, that given the Supreme Court decision that the Senate never acquired jurisdiction over it, that the proceedings and the articles of impeachment were null and void ab initio. Indeed, there might not even be anything to dismiss, and the procedure would be more properly to archive, similar to what we have done in the past, so that these proceedings will still be made part of the Senate's records. But we will cross that bridge once we put it to a vote, Mr. President. I go back to my previous question, Mr. President. Anong gagawin natin sa motion to dismiss? How do we deal with it? We are in plenary as a legislative body. We're not an impeachment court. So, alam nyo kung hindi nag-ingay dito mga kababayan kung hindi nag-ingay dito si Senator Ping Lacson, baka yung iba mga senator mga kababayan, kahit wala sa rules ng Senado, baka yung iba mga senator bumoto na lang mga kababayan na i-dismiss yung impeachment mga kababayan ni Vice President Sara Duterte. Kasi nga, ngayon lang nila siguro mga kababayan naintindihan na wala naman nga talaga sa rules ng Senado yung motion to dismiss, yung pagdi-dismiss mga kababayan nitong mga article of impeachment na ito laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang ginawa nila mga kababayan, para hindi gaano magalit ang taong bayan, itinago na lang nila mga kababayan sa pangalang archive. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Yun ang tanong ko po, Mr. President. Yun ang essence ng aking parliamentary inquiry. The predisposition of the chair is what I stated, but subject of course to the wisdom of plenary. Ayan, mga kababayan kita nyo, susubukan pa sanang ilusot ni Marcoleta yung kanyang motion to dismiss. Kaso nga lang ang problema, nasoplak po siya mga kababayan ni Senator Ping Lacson.